Wow! Wow! Yung araw nga, biglang nag-chat yung kaibigan ko. Namimiss na daw niya nitong Red Horse para daw makalibre ako ng kulay ng buhok. O diba, ang may kaibigan Red Horse lang, kapalit niya, kulay ng buhok. Sa totoo lang, sobrang busy naming pareho. Kaya kahit gusto naming lumabas, hindi kami makalabas. Kaya yung alak na lang yung pupunta sa kanya. O diba, supportive friend? O baka sabihin mo, nagplaplastikan lang kami. Nagplaplastikan lang kami. Alam ko naman nasasabihin mo na yun, kaya unahan na kita. Reflex ko para naman makalibre ako ng pakulay sa buhok, diba? Hindi kami nagkikita palagi nitong kaibigan ko na to. Pero kahit ganun, importante, hindi namin nakakalimutan ang isa't isa. Hindi katulad ng kaibigan mo, kinalimutan ka na. Bahala ka mainggit. At pagpasok ko nga dito sa loob, mo'y salon. Ano pa bang expect mo? Salon yung pinasukan mo, ate. At sinalubong na nga ako nitong kaibigan ko. Nagplaplastikan lang kami, kaya wag ka nang magsabi-sabi dyan. Nabi ko na dito sa vlog para hindi ka na rin magsabi-sabi. Para naman hindi ka na rin mahirapan na mag-aami. Diba? Alam mo na. O diba malala, nakita agad ng kaibigan ko yung Red Horse. Sabi nga niya, ay, yung Red Horse na talaga yung lumalapit sa kanya. Siyempre, dedemonyohin talaga kita kasi kaibigan kita. Alahanin mo, libre to. Kaya make sure lang mo yung buhok ko. Mas nagagalit na nga yung mga customer kasi bakit may Red Horse. Bago kita lasingin, sasabihin ko muna kung paano yung gagawin mong libreng color ng buhok ko. O diba, ang blue blooming ng mga kaibigan ko. Di sila mukhang stress. Ako lang yung mukhang depressed. O sige, itatago ko muna itong Red Horse. Bago tayo magkalimutan, umpisahan nyo na yung buhok ko. Ang galing. Isang Red Horse lang, katapat ng kulay ng buhok. Tamang-tama talaga yung timing ko. Wala. Yung tatlong to, tutok sa buhok ko. O diba, BIP yarn. Ilang taon na ba kaming nagplaplastikan ng kaibigan kong to? Since 2017. Sabi nga niya, salamat sa Red Horse. Pagagandahin kita dahil pinagdala mo ko ng Red Horse. Pagbisita nyo nga dito, napaka-approachable talaga nila. Ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito. Alam nyo, alam ko hindi nyo pa alam. Ang sarap kapag may kaibigan kang taga-salon. Ikaw ba naman yung ilibre? Diba? Ang gaganda ng mga taga-salon na to. Slasher Salon. Sabi ko nga, pagandahin mo ko katulad ni Marian Rivera. Sakat! Maligo ka pa ng 10 beses. Sa isang araw, hindi mo magiging kamukha si Marian. Pagkatapos nga niyang makulayan, dumiretso na ako sa likod. Siyempre, pala desisyon tayo. Lalasingin ko na sila. Pagkakita ko nga ditong baso, ay, ang laki pala. Hindi pwede. Kaya maghahanap tayo ng ibang baso. Buti na lang meron. Flex ko lang, yung kotse ko. Ay, kotse pala ng kapitbahay. Siyempre, hindi makukumpleto ang alak kung walang pulutan. Nakalimutan pa nga dito sa labas. Siyempre, kukunin ko na rin yung bag ko kasi nandun yung vape ko. Diba? Kala mo, pera yung mawawala, yung vape ko. Tara, buksan na nga natin. O, diba halatang tumador ka? Pader lang na pambukas. Okay na. Busy pa yung dalawa, kami muna. Kami muna, oo, kami muna. Alangan naman kayo. Huwag mong sabihing amo ka dito. O, ikaw ang may-ari dito. Dahil walang tatanggi sa Red Horse ko. Diba, sabi mo, busy ka? O, ayan, Red Horse. Lalapit na sa'yo. Pansin ko nga ang ganda ng baso namin. Pulutan namin mga pang malakasan. Promise, hindi kami ready. May nagbigay lang ng pansit. Sabi nga niya, kainin niyo tong pansit, pampahaba ng atay. Grabe naman yun. Ayusin mo yan. Ayusin mo yung mesa ng VIP. Madam Manager, siya yung may-ari ng salon na to. Tagal-tagal na nga kasi kaming hindi lumabas. Yung atay daw niya, buhay na, kaya dapat daw patayin na namin yung atay. Hinanap ko nga yung isa, nakita ko siya sa loob. Papatagayin ko sana kaso umpisa lang yan, aayaw yan. Pero mamaya-maya yan, lalabas na yung mga yan. O diba yung may-ari ng salon, yung alak na yun nag-adjust. Bubuhayin lang namin yung atay namin na matagal na nananahimik. O diba feel na feel pa niya yung alak. Ay pagkainom nga niya, sabi niya sa akin, worth it yung kulay ng buhok mo. Salamat sa alak. Libre ako. Sige ate, shot mo yan. Sa tagal mo ba namang hindi umiinom, hindi ka mapapaitan. Ano ba yan, mapait o maasim? Ko rin talaga ma-explain ano yung itsura ko pagkalasa ko ng alak. O diba sabi ko naman sa inyo, lalabas din yan. Sa una lang yan. Ayaw. Bukan mong hindi kami sabayan, Lilet. Isusumbong kita sa manager mo. O diba yung manager niya, pinatagay siya. Saan ka pa makakakita ng manager? Tapos
nakatagay yung mga empleyado niya. O, diba? Alam nyo, yung mababait talaga yung mga empleyado nila dito sa Slasher Salon. Syempre, mas mababait yung mga managers. O, diba? 4 na kami. Sip ko, kailan kaya kami malalasing ng isang Red Horse? Tapos 4 kaming umiinom. Syempre, habang nagchichismisan kami, alam nyo na kung ano yung pinagkwekwentuhan namin. Minsan lang daw ako makadalaw. Red Horse pa daw yung pasalubong ko. Ay, mga ate, yan lang po yung kaya ng budget ko. Ang importante na alala nyo ko. Syempre, masaya ako kasi o ba naman ang libre? Para gubanda ang yung buhok, di ka mas giging masaya. Bigla ko ngang napansin itong kubyertos na kulay gold. Gusto ko na siyang iuwi. O, diba? Yayamanin. Kaming kubyertos sa bahay. Parang yung gold ko. Peke. O, anong nangyari sa cellphone mo, Madam Manager? Gusto din bang uminom? Grabe naman, isang Red Horse lang ininom natin, pero bakit parang lasing na tayo? Tinawag na nga ako sa loob para banlawan na yung kulay ng buhok ko. Alam nyo, dito sa salon na to, napaka-friendly na mga staff nila. Tapos marami pa silang ikikwento, pati talambuhay nila. Mas okay na yun, no? Kesa naman yung kapitbahay nila yung ikwento nila, diba? Sabi ko nga, dahan-dahan natin, hindi porket libre yan. Baka pasukan mo ng tubig yung tenga ko. Alam nyo kung ano pang magandang offer nila dito? Meron pa silang foot spa na matanggal yung mga alipunga sa mga paa nyo. Pero syempre, hindi muna ako mag-a-avail kasi nga wala akong budget dahil libre lang ang kulay ng buhok na to. Katapos ng banlawan, eto i-blower na naman. Tapos lalagyan na siya ng Brazilian. O, diba Brazilian lang okay na, hindi na kailangan ng reband. O, diba ang galing-galing kasi nga 4 pa silang humahawak sa buhok ko. Tulong-tulong talaga sila para mapaganda ako. O, diba saan ka makakakita ng ganyan? Yung ibang salon nagtuturuan pa. Alam nyo ba kung bakit maganda dito sa salon na to, Slasher Salon? Sabi ko sa friendly yung mga staff nila, yung mga gawa nila may puso. Hindi katulad ng ex mo, walang puso. Pagkatapos ng lagyan, ayan, umupo ako ulit. Diba? Taas pa apa. Akala mo may bayad ka. O, to be continued na naman yung aming pagchichismisan. O, diba mga ate, hindi natapos-tapos yung pagchichismis namin. Naplano nga kaming pupuntahan, pero wag na muna namin daw iplano kasi daw baka hindi matuloy. O, baka isipin nyo ano yung plano namin. Yung plano namin for girls only. Restricted. Hindi ka kasali. Pagkatapos nga ng paghihintay, eto na, blino-blower na naman nila. Oo, kailangang i-hair blower para matuyo, syempre. Alam nyo, mahaba-habang proseso talaga, kaya dapat kapag nagpupunta ka sa mga ganito, isipin nyo din yung mga empleyado. Kaya kung balak mong magpareband, umaga pa lang. Kaya kung magpapaayos ka ng buhok, tapos nagpareband ka, dapat maaga ka. Eto nga pala yung may-ari ng salon, si Kuya. Simula kasi noon, sila na yung humahawak ng buhok ko. Ang galing nga kasi sinisira ko tapos inaayos nila, charot. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan magbayad ng mahal para maging maayos yung buhok nyo kasi dito sa Slasher Salon, very affordable ang kanilang mga gawa. Hintayin nyo sa video yung mga prices nila. Galing talaga nila kaya dito ako palagi. Lalo na ngayon, libre. Wala kasi akong pera. Porket nagblog ka, marami ka ng pera. Syempre, pinaghihirapan po yun. Ginagawa po namin ang vlogging para naman magkaroon po kami, malay mo, diba, yumaman tayo. Hindi naman masama talagang mangarap. Ang masama yung wala kang pangarap. Nahihirapan ka na nga ngayon tapos hindi ka pa nangangarap. Kaya ang masasabi ko lang, mangarap ka lang ng mangarap. Huwag kang maniwala sa swerte, maniwala ka sa sipag at tiyaga. Tingnan mo, ang sipag ko magdala ng alak dito tapos may free na yung pag-aayos ng buhok ko. Alam mo, ito talaga yung pinakamatagal na proseso. Yung pagplaplansya, uunatin kasi yan katulad ng, ay wala akong maisip, basta uunatin yan. Tingnan mo naman yung kaibigan ko, galit na galit. With sabunot pa yan. Sige, okay lang, mardarin mo na ako, basta libre mo naman. Minsan mo na nga lang ilibre. Sabi ko nga sa kanya, galingan niya. Para sa susunod, mas marami ng Red Horse yung bitbitin ko. Bigla ko nga napansin yung tiyan ko, o diba, 2 layer. Baka gusto nyo ng bilbel. Free na free. Sa totoo lang, habang plinaplansya nga yung buhok ko, antok na antok ako. Tinablan na ako ng isang basong Red Horse. Charant! O diba? O diba? Pak na
palakpak. Ate, sino ka dyan? Sabi nga ni Lilet, sa likod ko umiiwas daw siya sa salamin. Pero tingnan mo naman, parang nakasilip. Hay, ang sarap talaga pag libre. Oh, maganda na naman ako. May ichichismis ka na naman. Ito nga pala yung shop ng Slasher Salon dito sa loob. May free wifi sila dito. Magtanong ka lang sa kanilang mga stuff. Tapos, diba, bongga ang aircon. Dito lang po yan sa may San Jose, Purok 5. Katabi lang po ng Elmas. At kapag nakita nyo yung mga building na yan, tapat lang po nyan. At ito po yung makikita nyo sa labas ng Slasher Salon. Huy ate, umalis ka dyan. Di naman sa'yo yan. Malapit nga pala ito sa gasoline station ng San Jose. Kaya ano pang iniintay nyo? Arat na! Charot! Thank you for watching! Bye-bye!